Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng Armed Forces of the Philippines na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea matapos ang pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. AFP pinababayaran sa China ang kanilang mga nasirang kagamitan at pinababalik ang mga ninakaw na armas. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Binangga, pinagbubutas ang rubber boats, tinutukan ng patalim at higit sa lahat, pinagnakawan ng armas at may naputulan pa ng daliri. Ito ang sinapit ng mga sundalo sa gitna ng rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Mahigit 2 linggo matapos ang insidente, nagtungo kahapon sa Campo Aguinaldo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan ang First Semester Command Conference. Dito, inilatag ng AFP kay Pangulong Marcos ang kanilang mga susunod na hakbang sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Hindi na idinitalya ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner ang nilalaman ng kanilang mga plano patungkol sa mga susunod na RORE mission. Pero kabilang aniya sa mga binigyan diin ay ang rules of engagement, kung saan nakasaad kung paanong tutugon ang mga sundalo sa iba't ibang sitwasyon na maaari nilang kaharapin. Sabi niya, mahirap talaga yung ginagawa ninyo dahil habang dinedepensahan nyo yung ating bansa, you're also practicing restraint. Pinipigilan nila yung sarili nila, no? Kahit na gustong-gusto na nilang lumaban ng todo, ay hindi nila kayang gawin. Pero ano nga ba ang direktiba ni Pangulong Marcos sa Armed Forces of the Philippines sa gitna ng tila tumitindi pang girian sa dagat? Ang instruction po ng ating Pangulo is to de-escalate. The objective really, maski po kami, is to prevent war. Sa kabila nito, iginiit ni Brawner na hindi sila papayag na maulit pa ang kahalintulad na pangaharas ng CCG sa mga sundalong Pinoy sa huling RORE. Hindi tayo papaati. No? Hindi tayo papayag na gawin ulit sa atin yan. Hindi pwede yun. Okay, thank you very much, sir. Pilipino tayo. Yes, sir. Ipakita natin yung ating our seas, our rights, and our future. Giit kasi ng opisyal na hindi pwedeng palampasin at kalimutan na lang ang nangyari sa pinakahuling resupply mission at gagawa sila ng hakbang para habulin o papanagutin ng China. Kabilang na dito ang nais ng AFP na ibalik ng China ang kanilang mga ninakaw na armas. Pinababayaran din ng AFP ang pinsala na ginawa nila sa mga kagamitan ng sundalo, gayon din ang pagpapaopera kay Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng hinlalaki. Sa aking sulat, I demanded the return of 7 firearms. Yung pong mga baril na yon ay kinuha ng mga Chinese Coast Guard na nakabox. Nakabox kasi yung mga armas na yon. Kaya dinampot na lang nila yung mga 7 rifle. At sinira nila yung ating mga kagamitan. When we estimated the cost of the damage, it's 60 million pesos. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nagiging praktikal lamang ang kasalukuyang administrasyon. Ito ang tingin ng political analyst na si Professor Antonio Contreras sa pag-maximize sa ugnayan ng Pilipinas sa US kung saan may Mutual Defense Treaty ang bansa. Maging ang pagpapalawak ng alyansa sa iba pang mga bansa gaya sa Japan, Australia at sa European Union. Anya, epektibong paraan ito kasunod ng pambubuli o pagiging agresibo ng China. Samantala, kasunod ng naging pag-uusap ng Pilipinas at China para mapahupa ang tensyon, ayon kay Contreras, patuloy ang paggiit ng Pilipinas sa karapatan nito sa inaangking teritoryo ng China. Binigyan din ni Contreras na muling nakita ang diplomasya dahil nagpakita ang bansa ng paninindigan laban sa China. Pag sinasabi natin sa China na maliit na tayong bansa, pero hindi man tayo basta-basta na lang tutupi. Abay, siseryosohin tayo. Igagalang tayo. Parang bully lamang yan. Kapag ipakita mo sa bully na kahit mas maliit ka, ay marunong kang mag-assert ng karapatan.
at may mga kakampi kang mas malakas sa kanya na pwede siyang tapatan, igagalang ka.